China, naghahanda para sa total war. Ano to mga tol? Pag-usapan natin, samahan ninyo ako. May report dito sa Net25 News and Information. Ipinatutupad na ng China ang bagong strategic guidelines ng PLA o People's Liberation Army ng China para sa 15th wave o 5-year plan. 15th 5-year plan nito. Ano tong mga tol? Para malaman natin ang buong detalye, bigyan natin ng reaction, panoorin natin itong balita. Pagpasok ng taong 2026, epektibo na ang pinakabagong strategic guidelines ng People's Liberation Army o PLA na siyang panimula ng 15-5 o yung 15th 5-year plan ng China. 15th 5-year plan. Isa sa kapansin-pansing pagkakaiba nito sa mga dati ng 5-year plan ng China ay ang pagpapalakas sa depensa ng bansa. Pagpapalakas sa depensa. Sa bagong 5-year plan, makikita ang isang subsection na pinamagatang Promoting the Modernization of Military Governance. Nabanggit dito ang military leadership, management system, and mechanism, strategic management at military budget management. Alam nyo mga tol, paglipas ng panahon, eto lang nakikinita ko lang. Paglipas ng panahon, mukhang ang China talaga ang magiging pinakamalakas sa buong mundo. Ang duda lang naman mga tol ng marami, isa rin tayo sa nagdududa din dito, is yung talagang kakayanan ng kanilang mga armas dahil nga hindi pa ito natetest, hindi pa ito nasusubukan sa aktual na labanan. Pero mga tol, bagamat ganun, talagang napapalakas ng China yung kanilang sandatahan na modernize nila ito. At hindi nababawasan hindi nababawasan yung kanilang stockpile, yung kanilang inventory kasi nga wala naman silang sinasabakang gulo eh. Unlike halimbawa sa Amerika. Papalaban sila sa ganito, papalaban sila sa ganyan, papalaban sila kung saan-saan. Pero syempre iba pa rin yung experience nila. Posibleng doon sila manaig, doon sila mag-excel o doon sila mas talagang maging advantage para dito sa China. Pero pagdating ng panahon na talagang sabihin nating napaunlad ng China ng husto yung kanilang AI for example, yung military nila, posible talagang mahigitan pa rin nila itong Amerika. Ano sa tingin niyo? Yun ay opinion ko lang naman, di ba? Kayo, naniniwala ba kayo na posibleng mangyari na ang China mahigitan talaga nila itong kakayanan at lakas ng Amerika, no? Comment kayo sa ibaba. Tuloy natin to. Bagong salta rin sa 5-year plan ang Accelerating the Construction of Advanced Combat Forces na nangangahulugan ng pag-upgrade ng traditional combat forces, pagpapaunlad ng data resources at pagpapalawak pa ng military system ng PLA. Ang ibig sabihin nito, mas binibigyang pansin ngayon ng China ang military forces ng bansa. Pero bakit nga ba pinalalakas ng China ang puwersa ng kanilang militar? Bakit? Enero ngayong taon ay ulat ng headquarters ng US Department of Defense o ng Pentagon na bumubuo ang China ng National Total War Strategy. Layo ng estratehiyang ito ang mas high-tech na economic warfare. Sa ilalim nito, magiging katuwang ng PLA ang mga sibilyan, academic at industrial sectors ng bansa para sa mas mabilis na technological deployment. Sa madaling salita, hindi na lamang militar ng China ang naghahanda, kundi ang buong bansa na mismo. Grabe, total. Kaya pala tinawag na total. Paghahanda sa total war. Ibig sabihin, kung sakasakali mang magkakaroon ng ganyang digmaan. Kasi lahat apektado Hindi lang yung mga establishment, hindi lang yung militar nila. Lahat, pati ekonomiya. So talagang inihahanda na nila. Siguro, bukod doon sa skills, bukod doon sa puwersa nila, pati mentality na rin talaga, inihahanda na. Buong bansa talagang inihahanda nila. At ang ultimate goal nito, mapaghandaan ng China ang nagbabadyang digmaan laban sa Taiwan at magapi ang superior enemy nito at yan po ay ang Estados Unidos. O, di ba? Itong nakaraan lang mga tol, kamayan silang dalawa ni Trump. Di ba? Ngayon, superior enemy. Kaya nga sabi ko, classic plastikan yun yung pagharap ni Chinese President Xi Jinping at saka ni Trump Batay sa datos ng Center for Strategic and International Studies o CSIS, tinagurian ng China bilang world's largest shipbuilding nation. Binubuo nito ang 60% ng shipbuilding production ng buong mundo. Oh, grabe. Napakalaki. China is the world's
No, mas malaki pa sa, kung meron mang Amerika, syempre mas malaki. Largest shipbuilding nation, 60% of the world's shipbuilding production. No, sa China 60% sa kanila. Nalagpasan nila dyan ng US, 200 to 232 times greater compared to US. Ganyang kalaki, no? 200 to 232 times na mas malaki sa Amerika. China utilizes military-civil fusion. 200 hanggang 232 times na mas mataas kumpara sa Estados Unidos. Ginagamit na ngayon ng China ang military-civil fusion kung saan ang isang commercial vessel ay maaari nang gawing barko ng militar. Halimbawa na lamang nito ang barkong Zhongda 79, isang container ship na ginawang arsenal ship. Nilagyan ito ng missile launchers, short-range anti-aircraft artillery system at active phased array antenna. So kung paramihan ng barko, darating ang panahon talaga mas marami na sila. Bukod sa pagpapalakas ng shipbuilding capacity at pag-repurpose ng mga karaniwang barko para gawing barkong pandigma, pinalalakas din ng China ang nuclear capacity nito. Isa pa. Setyembre noong nakaraang taon, isinapinal ng China ang kanilang strategic nuclear triad. Ipinakita ang land, sea at air-based capabilities ng bansa. Land, sea, air base ng nila pwedeng pagmulan ng kanilang mga nuclear kung sakasakaling nuclear weapon. China Strategic Nuclear Triad, ballistic missile, intercontinental missile. Ito kayang tumawid na sa kontinente mismo. Intercontinental missile, meron pa rito isa, tapos long range missile. Grabe. Napakalakas mga tol. Ilan sa mga tampok na arsenal ang third generation JL-3 submarine launch ballistic missile Galing sa dagat yan. na kayang tamaan ng Estados Unidos kahit nakapwesto pa ito sa karagatan ng China. Nako, ganong kalayo yung kayang marating. Ang DF-41 land-based intercontinental missile naman ay kayang tamaan ng anumang target kahit saang dako pa yan ng mundo sa loob lamang ng 30 minuto. So palagay ko ito rin isang pwedeng katakutan ng Amerikang gerahin nila. Kasi si Rubio nga mga tol nagsabi Ito sabi to ni Mark Rubio napanood na natin yan sa mga lagi nakasubaybay sa reaction video natin. Kung ang Iran daw merong nuclear, tapos ang ginawa ng Iran is kontrolin niya ang Strait Hormuz, wala daw silang magagawa kasi may nuclear ang Iran. Paano ngayon dito? May magagawa kaya sila sa China? Ang China kayang patamaan yung mismong Amerika. Sila malakas ang loob nilang sugudin ng Iran kasi nga walang kapabilidad o walang kakayanan ng Iran na magpalipad ng missile na aabot sa US. 'Di ba? So hindi sila nababahalang tatamaan ng bansa nila kasi nga walang ganun ng missile. Walang ganung missile ang Iran. Ang kaya lang patamaan ng Iran is yung malalapit lang sa kanila, yung mga military base ng Amerika dito sa Gulf region. Yun lang yung kayang patamaan ng Iran. Pero yung mismong Amerika, yung mismong US soil, American soil, hindi abot ng Iran yan. Ito, sabi meron daw kakayanan na patamaan ng US kahit nasa dagat pa to. So dito medyo talagang mas mangangamba pa ang Amerika na makipaglaban agad-agad dito sa China. Kaya magandang rin yun, strategy na rin yun ng US na makipagkaibigan din dito sa China. 'Di ba? Kaya sa awayan nila ng awayan, doon nagbabangayan sila wala namang nasasaktan kahit magsagutan sila, at least walang nasasaktan, 'di ba? Kahit na sila batikusan sila ng batikusan, okay lang 'yon. Puro batikos lang naman 'yun pero wag lang sila maglaban ng aktwal. Kasi pag etong dalawa naglaban, talagang medyo mas matindi ang sasapitin ng mundo natin. Habang ang DF-31 BJ land-based intercontinental missile ay kaya namang abutin ang malaking bahagi ng North America at Europa. Grabe no, abot na abot. Habang nariyan din ang JL-1 Air Launch Long Range Missile na kayang tamaan ang mga target na may layong 9,000 hanggang 10,000 kilometers. Grabe. Pinalalakas rin ng China ang systems-based warfare nito na layong iparalisa ang operational system ng kalaban, habang narito ang AI-controlled stealth drones kung saan naman kayang magpalipad ng aabot sa 96 drones nang sabay-sabay habang kontrolado lamang ng iisang tao. Grabe, ang lalaki ng drone nila, no? Ang lalaki ng drone nila, no? Hindi katulad yung drone na ginagamit dito sa sa Iran. Ito ang lalaki, oh.
Pwede na nga sakyan to eh, oh. 26 drones nang sabay-sabay habang kontrolado lamang ng iisang tao. Oh, grabe. Kaya nitong pumasok sa teritoryo ng kalaban ng hindi napapansin upang kumuha ng impormasyon o mahulog o maghulog ng bomba sa high-value targets kagaya ng mga command centers o aircraft carrier. Pero tandaan natin ha, itong sinasabi na kakayanan na yan is parang puro mga nakasulat yan sa papel. Diba? Capability. Pero iba pa rin yung nandun sa actual kung talaga nga bang magwo-work. Like for example, yung mga air defense system na made in China na nandun sa Iran. Diba? Sabi, kaya daw nitong magganito, kaya nitong magganyan, kaya nitong magganon. Pero nung pumasok yung puwersa ng Amerika doon, hindi naman nila nagawa yung mga bagay na yun. At yun, sira lahat. Diba? Nagawa ng Amerika yung kanilang misyon, targetin, at yun nga, nasawi nga yung supreme leader ng Iran. Kaya etong mga sinasabi rito na capability nitong mga to na kayang pumasok ng hindi napapansin, lahat yan nasa papel, no? Nakasulat yan. Pero iba pa ring usapan yung actual, no? Tuloy natin. December 29 at 30 noong nakaraang taon, nagsagawa ng large-scale military exercise ang PLA na tinawag na Justice Mission 2025. Maituturing itong isa sa mga senyales ng paghahanda ng China para sa isang total war sa Taiwan Strait. Ooh. Nagsagawa ito ng simulation ng total blockade sa Taiwan, partikular na sa mga port sa Kaohsiung at Keelung upang walang makapasok na pagkain, supply ng enerhiya o tulong militar mula sa ibang bansa. Ayun, ganun sa Canada para sa isang napakaliit na isla, no? Kasi alam nilang maraming tutulong eh. Nagpakawala ito ng mga rockets sa Taiwan Strait na bumagsak malapit sa 24 nautical mile line ng Taiwan. Hayagang sinabi ng China na ang naturang drills ay para takutin ang mga external interference forces. Tinutukoy nito ang Estados Unidos at Japan. Japan at Estados Unidos. Hindi lamang sa paghuhulog ng bomba o sa lantarang paggamit ng dahas maaaring magsimula ang isang digmaan. Maaari rin itong mag-ugat sa total blockade. Halimbawa, pipigilan ng China ang anumang barko na magtatangkang pumasok patungong Taiwan. Plano rin ng China na putulin ang mga undersea internet cables at kuryente ng Taiwan na maaring makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao sa lugar. Grabe. Mukhang tototohanin na nga talaga ng China yung kanilang banta na by the year 2027, kontrolado na nila o nasa kamay na nila itong Taiwan. Naalala ninyo yun? At upang maiwasan ang panggigipit mula sa kalaban, ginagawa na ngayon ng China ang tinatawag na sanction proofing upang makaiwas sa sanctions o parusa ng ibang mga bansa. Binabawasan na ng China ang reliance sa US dollar at sa halip ay pinalalakas ang currency nito na won o mas kilala sa tawag na yuan. Alam nyo mga tol, ang isa sa napansin natin sa China, kahit sa mga regular na Chinese people, pag may problema, iisipin agad nila kung ano yung solusyon dyan. Yun lang lagi, kumbaga parang yun ang vision nila eh. Bibigyan nila ng solusyon ano man ang problema na meron. Diba? Sa kanila nang galing, halimbawa na lang yung mga face mask dati, diba? At saka yung face shield. Diba? Sa kanila lahat lang galing yung mga ganong klaseng idea. Diba? Naging mabenta yun dito sa Pilipinas, lalong-lalo na. Kaya talaga sobrang laki ng bentahan nila dyan. Sample pa lang yun mga tol, ay napakaraming mga problema ang nasolusyonan na o nagagawa ng solusyon ng Chinese product o ng Chinese. Diba? Kahit sa mga ordinaryong gamit lang sa bahay. Ngayon, eto, nakikita nila kung ano yung mga problema na pwede nilang harapin. At matyaga nila ngayon yung ginagawa ng solusyon. Nagiging matyaga sila, nagiging pasensyoso sila. Gusto kasi nila kapag dumating na talaga yung time na mapapasabak sila, as in talagang na sila mga tol, totally handang-handa na wala nang butas na pwede pang lusutan. So ngayon eto, ginagawa na rin nila mga tol para yung China maging sanction proof. Reliance sa US dollar at sa halip ay pinalalakas ang currency nito na won o mas kilala sa tawag na yuan. Bumuo na rin ito ng Cross-Border Interbank Payment System o CIPS na malayang maipagpatuloy ang pagpapadala ng pera sa ibang bansa kahit paalisin sila sa global banking system ng Amerika. Diba? Naiisipan na agad nila ng solusyon kung ano man yung pwedeng kaharapin nilang problema in the future.
Nag-iimbak na rin ito ng tone-toneladang ginto upang magkaroon ng hard asset na hindi kontrolado ng ibang bansa. Oh. Noong Marso na itala ng People's Bank of China ang ika-17 buwan ng sunod-sunod na pagbili ng ginto at umabot na nga sa 2,313 tons ng gintong opisyal na reserba ng bansa. May mga batas na rin ngayon ng China kung saan pwedeng kumpiskahin ng gobyerno ang ari-arian ng mga dayuhang kumpanya na nasa China kung sakaling tumalima ang mga ito sa sanctions ng ibang bansa laban sa China. Yari sila ngayon pag nasa China sila. Sa madaling salita, ang sanction proofing ay paggawa ng China ng sistema kung saan kaya nilang mabuhay at lumaban ng hindi nangangailangan ng dolyar o ng teknolohiya ng kalabang bansa. Kumbaga nasa kanila na lahat, parang ganon. Ngayon, paano nga ba magagamit ng China ang mga paghandang ito kung sakaling sumiklab nga ang total war laban sa Taiwan? Pwedeng iparalisa ng China ang command systems ng Taiwan gamit ang cyber warfare at swarm drones nito. Maaari ring mangyari ang sabay-sabay na pag-atake ng missiles sa mga military base habang ang AI-controlled stealth drones ay nakatarget sa mga tagong missile launchers ng kalaban. May posibilidad rin na atakihin ng China ang military base ng Estados Unidos sa Japan at sa Guam gamit ang DF-27 at JL-3 upang pigilan ang pagsaklolo ng mga ito. Maaari ring gamitin ng daang-daang libong mga sundalo ang mga repurposed commercial vessels papuntang Taiwan. Ganyan kalakas ngayon ng China, mga tol. Kaya nga sa umpisa pa lang, 'di ba sinabi ko, nakikita-kinita ako na etong China in the near future pwede talaga nilang maungusan o malagpasan pa yung kakayanan ng Amerika. Habang tumatagal, patuloy ang paghahanda ng China sa napipintong digmaan nito laban sa Taiwan at sa iba pang mga bansa. Ang mga paghahandang ito ay patunay na hindi simpleng pananakot ang ginagawa ng China, kundi sa likod nito ay ang pagtiyak sa tagumpay sa kahit anong laban para sa seguridad ng sarili nitong bansa. Sabi nga, ang pinakamalakas daw talaga sa isang laban is yung pinakahanda. Sa lahat ng aspeto, mga tol, pinaghahandaan nila. Hindi lang sa military forces. Hindi lang palakasin ng militar, palakasin ng militar, palakasin ng militar. Hindi lang sila puro ganun. Sa lahat, no, kung sakasakali, 'di ba, i-sanction sila. For example, isa 'yun sa mga pinakamatibay na paghahanda nila. Kung sakaling i-sanction sila, bawal sila sa ganito, bawal sila sa ganyan. Kaya nila pa rin lumaban, kaya pa rin nilang mabuhay kahit na ipitin sila, mga tol. 'Yun yung pinaghahandaan nila ngayon. Kaya talagang ang tinitiyak nila is yung talagang tagumpay. Naku po. Ano ang inyong masasabi tungkol dito, mga tol? Pwede kayo magbigay ng komentaryo sa ibaba.